Sa Spain, pauwi na sina Manel at ang kanyang asawang si Julia sakay ng kanilang sasakyan. Ibinahagi ni Julia ang paksa ng pagkakaroon ng mga anak dahil hindi pa nakapag-isip si Manel tungkol dito at kailangan niya ng sagot para makapagplano ng kinabukasan. Nagkaroon ng pagtatalo at pareho silang nataranta kaya kailangang mabilis na ilipat ni Julia ang sasakyan para makaiwas sa paparating na sasakyan. Sa kasamaang palad, ang kanilang sasakyan ay napunta sa gitna ng kalsada at sila ay biglang nahagip ng isang malaking truck na nagpagulong sa kotse. Makalipas ang isang taon, ang biyudo na si Manel ay namumuhay na mag-isa kasama ang kanyang pusa. Sa TV, pinag-uusapan ng mga reporter ang tungkol sa UN na tinatalakay ang posibilidad ng pagsasara ng mga hangganan dahil may kakaibang virus na umiikot, hindi gumagana ang mga hakbang sa pag-iwas at nagiging marahas ang mga tao sa mga hangganan habang sinusubukang tumakas. Labis na nanlumo si Manel na halos hindi na niya pinansin at kalaunan ay ni-mute ang TV. Hindi niya nakikita ang security footage ng isang ospital na nagpapakita ng isang pasyente na unti-unting nagiging zombie. Pagkatapos, sumakay si Manel, napansin niyang may dumaan na ambulansya. May graffiti ang iba't ibang pader sa bayan na nagsasabing malapit na ang wakas. Dumating si Manel sa daungan upang makipagkita sa dalawang babae na interesadong bilhin ang kanyang bangka na hindi na niya nagamit simula nang mamatay ang kanyang asawa. Habang hinahanap ni Manel ang mga papel ng bangka, nakita ni Manel ang pulseras ni Julia at ang kanyang isip ay binaha ng mapait na matamis na alaala. Sa kanyang pag-uwi, si Manel ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang kapatid, ngunit hindi niya ito pinansin. Huminto siya sa supermarket para sa ilang mga grocery at napansin na ang lahat ay bumibili ng mas maraming pagkain kaysa karaniwan. Halos walang laman ang mga istante. Pagkaraan sa bahay, itinali niya ang pulseras sa leeg ng pusa habang naririnig sa TV na lumitaw ang virus sa Spain. Sa gabi, video call ni Manel ang kanyang kapatid na si Balen na malaking balita dahil ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa gobyerno. Ang kanyang pamilya ay inilipat sa Canary Islands at niyaya niya itong sumama, ngunit tumanggi si Manel. Kinabukasan, napansin ni Manel na aalis na ang lahat ng mga kapitbahay, kaya nagpasya siyang gawin din ito at dinala ang kanyang pusa. Habang nasa biyahe, narinig niya sa radyo na may kumakalat na bagong variant ng virus sa Europa. Ang variant na ito ay nagpapaikli sa incubation sa ilang minuto lamang at naililipat sa pamamagitan ng mga sugat at kagat. Sa airport, pinadalhan ni Manel si Balen ng mensahe na nagsasabing sasama siya sa kanya pagkatapos ng lahat. Habang sinusubukan ng mga tao na sumakay sa eroplano, ang mga tiket ay tinanggihan ng walang paliwanag at ang mga tao ay nagsimulang mabalisa, sumisigaw sa isang empleyado na hindi alam kung ano ang nangyayari. Biglang, ipinapakita ng malaking screen na ang lahat ng flight ay nakansela at ang lahat ay nakakakuha ng mensahe sa kanilang telepono na nag-aanunsyo ng alerto sa seguridad ng sibil. Ang kumakato ay nataranta at ang ilang mga tao ay nagsisikap na pumasok sa eroplano. Si Manel ay nakatanggap ng tawag mula kay Belen na nagsabi sa kanya na magtago sa bahay at huwag umalis hanggat hindi sila nakakakuha ng karagdagang balita. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang nagnakaw ng baril mula sa mga gwardya at nagbanta na magpapaputok, kaya ang mga tao ay nagmamadaling umalis sa paliparan dahil ang lahat ay nagsisikap na umuwi. Naipit si Manel sa trapiko at sinasabi ng radyo na ang lahat ng mga kalsada at tulay ay nasa parehong sitwasyon. Habang lumilipad ang mga military helicopter sa itaas nila, ang mga tao ay nagsimulang umalis sa kanilang mga sasakyan at makipagtalo sa ibang mga driver. Ibinahagi sa balita na ang mga tauhan ng militar ay inilikas at ang mga tao ay sumakay hanggang sa puntong maraming sundalo ang nasugatan. Sa kalaunan, maraming mga driver ang napapagod sa paghihintay, kaya't iniiwan nila ang kanilang mga sasakyan at umalis na naglalakad. Hinawakan ni Manel ang kanyang pusa at nagpa siyang gawin din ito. Dumating siya sa kanyang kapitbahayan sa oras ng gabi at natuklasan na pinalibutan ng isang grupo ng mga sundalo ang isang gusali upang magtayo ng isang espesyal na lagusan sa isang bahay. May mga kakaibang ingay na nanggagaling dito at laking gulat ni Manel nang makitang may dalawang sundalong naglabas ng isang zombie sa labas ng bahay sa pamamagitan ng lagusan habang ang asawa ay umiiyak para sa kanyang may sakit na asawa sa labas.
Ang zombie ay dinala sa isang sasakyang militar habang napagtanto ni Manel na kilala niya ang lalaki. Pagkatapos umuwi si Manel at nakatulog. Nang gabing iyon na naginip siya tungkol sa aksidente at pagkamatay ni Julia, kinabukasan tinawagan ng video ni Belen si Manel at sinabi sa kanya na nag-oorganisa sila ng mga ligtas na lugar upang muling ipamahagi ang populasyon. Gayunpaman, may mga argumento sa hukbo dahil mas maraming tao ang kanilang kinukuha, mas maraming pagkakataong madala ang virus sa ligtas na zona, at ang ibang mga bansa ay nagkaroon na ng problema sa pagsubok nito. Pinayuhan niya si Manel na manatili sa bahay kahit anong mangyari. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ng malalaking lungsod ay nagdedeklara ng kwarentenas at hindi pinahihintulutan ang sino man na sumilong doon na nagdudulot ng higit pang mga kaguluhan sa mga lansangan. Ang virus ay hindi na nilalaman at ang mga tao ay nagsimulang makakita ng mga zombie na kumakain ng mga tao sa paligid ng kapitbahayan na kanilang itinala para sa social media. Ang iba ay gumagawa ng mga ideya sa pagbabahagi ng video kung paano gumawa ng baluti at ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa hapong iyon, inanunsyo ng gobyerno ang isang estado ng emerhensya at ang mga bagong paghihigpit ay ipinatupad na ngayon. Ang lahat ng komersyal na aktibidad ay dapat na huminto pagkatapos ng 2:00 ng hapon at ang populasyon ay maaring militarisado. Sa susunod na pagpunta ni Manel sa supermarket, halos wala ng pagkain at nagnanakaw ang mga tao sa kamay ng isa't isa. Kinuha ni Manel ang kanyang makakaya at sa kanyang paglabas, nakita niya ang mga fighter jet na lumilipad. Susunod, huminto siya sa gasolinahan para sa karagdagang supply. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang sugatang pulis at matapos makabangga si Manel, nagkulong siya sa loob ng tindahan ng istasyon. Nilock ang mga pinto gamit ang kanyang mga posas. Di nagtagal, mas maraming tao ang nagpakita sa lugar, tumatakbo at sumisigaw para sa tulong. Biglang isang zombie ang tumalon sa isa pang opisyal at nagsimulang kainin ang kanyang mukha. Kumuha si Manel ng mop at naghanda upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit nang malapit na siyang maabot ng zombie, binaril siya ng nahulog na opisyal na naging sanhi ng pagbuhos ng dugo ng zombie sa mukha ni Manel. Sa loob ng tindahan, hinampas ng unang pulis ang salamin habang nagsisimula siyang mag-transform. Gustong tingnan ng nag-aalalang si Manel ang nahulog na opisyal na bumaril sa sahig para manatili siya sabay. Pagkaalis ni Manel, dala ang kanyang mga gamit. Ang pulis mismo ang nagtanggal. Pagkaraan ng araw na iyon, sa wakas ay lumabas ang Pangulo sa TV at nag-anunsyo ng pinahabang lockdown. Ang mga taong nabigong makipagtulungan sa hukbo at ang kanilang mga plano sa paglikas ay magkakaroon ng mga kriminal na kahihinatnan. Kasunod ng mga tutorial sa internet, ginagamit ni Manel ang kanyang mga tool upang palakasin ang mga panlabas na dingding ng bahay at mag-install ng security camera. Sa gabi, dumating ang hukbo sa kapitbahayan ni Manel upang ilikas ito. Ngunit pinadalhan siya ni Balen ng mensahe na nagsasabi sa kanya na manatili sa bahay at ililigtas siya nito sa lalong madaling panahon. Pinatay ni Manel ang mga ilaw at nagtago kasama ang kanyang pusa habang naririnig niya ang mga sundalo na kumakatok sa kanyang pinto. Buti na lang at hindi nila ito ibinaba at hindi rin siya nakikita sa bintana, kaya umalis na sila. Makalipas ang 2 linggo, nauubusan na ng pagkain si Manel at hindi na niya matawagan ang kapatid niya dahil down na ang serbisyo. Pagkatapos ng maraming pag-aatubili, kumuha siya ng isang bungkos ng mga tool para sa pagtatanggol sa sarili, tinakpan ang kanyang katawan ng mga layer at sa wakas ay umalis sa kanyang tahanan. Pinasok niya ang maraming bahay upang maghanap ng pagkain, ngunit sa kasamaang palad ay wala siyang nakita. Pagkatapos ng ilang oras ng paghahanap, pumasok siya sa isang bahay kung saan nakita niya ang isang matandang babae na nagngangalang Gabriela na hindi makasali sa paglikas dahil naka-wheelchair siya. Wala rin siyang pagkain, ngunit sinabi niya sa kanya kung aling mga bahay ang maaring mayroong isang bagay mula nang mapanood niya ang mga kapitbahay na bumili ng masyadong maraming gamit bago ang lockdown. Binibisita ni Manel ang bawat bahay sa kanyang listahan at sa wakas ay nagsimulang maghanap ng pagkain at iba pang mga kapaki-pakinabang na supply, kabilang ang isang bisikleta. Salamat sa bisikleta, naglakas loob si Manel na maglakbay pa at nakakuha ng maraming pagkain
pagkain na ibinabahagi niya kay Gabriela. Binigyan din siya nito ng walkie-talkie para makapag-usap sila habang nasa labas siya. Ngayon ay mayroon na lamang isang bahay na natitira upang bisitahin. Ang isa kung saan natagpuan ng mga sundalo ang zombie. Walang nakitang pagkain si Manel, ngunit may tangke na may patay na isda sa loob. Bigla niyang naramdaman na may tao sa likod niya at mabilis siyang nagpaputok sa pag-aakalang zombie iyon. Ito ay talagang isang normal na tao na agad na tumakas, iniisip na si Manel ay agresibo. Bago umalis, tinitingnan niya ang isang panghuling aparador at sa wakas ay nakahanap ng higit pang pagkain. Lumipas ang mga araw at madalas na nagkikita sina Manel at Gabriel para sabay na kumain. Isang gabi, nalasing si Manel at nagpadala ng mensahe kay Gabriela na nagsasabing pinagsisisihan niya ang hindi paggugol ng mas maraming oras sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay nanaginip muli siya tungkol sa aksidente, naaalala kung paano sila dinala sa ospital sa isang helicopter. Bigla siyang ginising ni Gabriela sa walkie-talkie. Sinabihan siyang buksan ang radyo. Ginawa ito ni Manel at nakarinig ng boses na nagsasabing nagpapadala sila ng mga nakaligtas sa Canaries. Kaya ibinabahagi nila ang mga coordinate para mahanap ng mga tao ang rescue group na ito. Walang tiwala sa kanila si Gabriela, ngunit itinuro ni Manel na nauubusan na sila ng pagkain. Mukhang nasa Arosa Estuary ang grupo at sinabi ni Manel na maabot nila ito gamit ang kanyang bangka. Para lang sabihin ni Gabriela na hindi siya makakapunta dahil magiging pabigat siya. Tumangging makinig si Manel at nangakong aalagaan siya. Kinaumagahan, nag-alala si Manel nang hindi sinasagot ni Gabriela ang kanyang mga tawag. Tumakbo siya para tingnan siya at natuklasang na-delete na niya ang sarili niya. Nag-iwan siya ng sulat na nagpapasalamat sa kanya nitong mga nakaraang araw at sinasabi sa kanya na iligtas ang kanyang sarili. Sa kanyang pagbabalik, si Manel ay biglang inatake ng isang zombie na namamahala sa pagdisarma sa kanya. Pagkatapos ng ilang pagpupumiglas, sinipa ni Manel ang zombie at tumalon sa ibabaw ng isang kotse para lang mahawakan ng zombie ang kanyang binti para ibagsak siya. Patuloy ang pakikibaka habang kinakagat ng zombie ang braso ni Manel. Sa kabutihang palad, hindi ito purong balat salamat sa kanyang proteksyon, kahit na ang nilalang ay dumura ng dugo sa kanyang mukha. Inabot ni Manel ang sasakyan upang buksan ang sasakyan at sinimulang bugbugin ang zombie gamit ang mga ito na naiipit ang kanyang ulo sa basag na salamin. Pagkatapos ay tumakbo siya para kunin ang kanyang sandata at bumaril para patayin ang zombie habang pinapalaya nito ang sarili. Pagkatapos kinuha niya ang kanyang ID mula sa kanyang wallet at inilagay ito sa kanyang dibdib kung sakaling mahanap siya ng mga autoridad mamaya. Sa bahay, nagpakulo siya ng tubig upang linisin ang kanyang sandata at nagpadala ng isa pang mensahe kay Balen na nagsasabing hindi na siya makapaghintay para sa kanya. Ngunit wala pa ring serbisyo. Pagkatapos ay umalis si Manel kasama ang kanyang pusa sa bisikleta, nagmamaneho ng napakabilis sa mga walang laman na kalsada. Sa kalaunan ay nakahanap siya ng hadlang, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi dumaan sa kagubatan. Ayan, hinahabol siya ng mga zombie na hindi sapat ang bilis para mahuli siya. Minsan sinusubukan nilang tumalon, kaya kailangang bigyang pansin ni Manel ang pag-iwas. Kapag nakatagpo siya ng isang inabandonang kampo, natatakot siya kung ano ang maaaring makita niya doon. Ngunit wala siyang ibang labasan. Nagsimula siyang tumawid dito. Isang malaking kuyog ng mga zombie camper ang lumabas. Kaya nagsimulang magmadali si Manel para iwasan silang lahat at maiwasan ang pagbangga sa anumang kagamitan. Nagagawa niyang tumawid sa lugar ng hindi nakakagat at nakarating sa isa pang road lamang upang mahanap ang isang tumpok ng mga katawan na humaharang dito. Masyadong mabilis si Manel para huminto sa oras at sa halip ay nahulog sa bike. Sa kabutihang palad, ligtas ang pusa sa kanyang kaing. Nang marinig ang papalapit ng mga zombie, sumakay muli si Manel sa bisikleta. Ngunit hindi ito magsisimula kaya't wala siyang pagpipilian kundi tumakbo. Tinawid niya ang kagubatan ng mas mabilis hanggat maaari na halos humihinga sa kanyang likod ang mga zombie. Maya-maya ay nakarating siya sa daungan at nang tumawid siya sa tulay, isinara niya ang gate sa likuran niya. Maya-maya ay nagsimulang humampas ang mga zombie sa salamin hanggang sa mabasag nila ito at tumawid din. Ngunit sa oras na iyon, tumawid si Manel sa isang mas malakas na gate at sa wakas ay nakatakas. Sa una, iniisip ni Manel na tapos na ang pag-asa dahil natuklasan niyang wala na
na ang lahat ng mga bangka sa daungan. Gayunpaman, pagkatapos tumingin sa paligid, nakita niya ang isang inabandunang bangka sa malayo sa tubig. Lumangoy si Manel dito at sinubukan ang makina, ngunit hindi umaandar ang bangka. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng ingay at binuksan niya ang isang pinto upang makita ang isang zombie na sanggol na nakahiga sa isang upuan. Pagkatapos, umalis si Manel at ang kanyang pusa sakay ng isang maliit na balsa. Sinusubukan niyang maabot ang lugar mula sa mensahe sa radyo, ngunit nawasak ito. Malayo man siya sa dalampasigan, wala pa rin siyang signal, ngunit patuloy siyang nagre-record ng mga mensahe para sa kanyang ate. Nang gabing iyon, huminto ang balsa sa kalagitnaan ng biyahe. Nang suriin ni Manel ang makina, natuklasan niyang may bangkay na natigil dito. Sa sandaling iyon, nakakita siya ng maliwanag na papalapit at ikinumpas ni Manel ang kanyang mga braso habang sumisigaw para humingi ng tulong. Ito pala ay isang bangka na may mga lalaking Ukrainian na pumayag na sumama siya sa kanila. Dinala si Manel at ang pusa sa isang malaking barko at binigyan ng pagkain. Ang tanging tao na nakakapagsalita ng Espanyol ay si Victor, na nagpapaliwanag na ang mga Canaries ay na-quarantine at hindi hinayaan ng pulisya na bumaba ang mga lumikas na nakaligtas. Kaya naman napakaraming zombie sa lupa. Nagbibigay ng kwarto si Manel pagkatapos niyang mangako na tutulungan niya silang maghanap ng mga gamit sa umaga. Sa kalagitnaan ng gabi, nakarinig si Manel ng ilang boses at dumungaw sa bintana para hanapin ang ilang nakaligtas sa isang bangka na humihingi ng tulong. Kinaumagahan, nagtanong si Manel tungkol sa mga bagong nakaligtas, ngunit nanumpa si Victor na walang dumating kagabi. Pagkatapos ay tinawag si Manel sa opisina ng kapitan upang tumulong sa paghahanap ng mahahalagang gusali sa mapa tulad ng mga ospital at pabrika. Pagkatapos natuklasan niya na ang bangkang nakita niya kagabi ay nasa barko at ang mga tripulante ay may mga ari-arian ng mga nakaligtas. Tinanong niya si Victor tungkol dito, ngunit ayaw niyang sumagot. Dahil si Victor ay isang piloto, sinabi sa kanya ni Manel na alam niya kung saan makakahanap ng helicopter, ngunit sinabi sa kanya ni Victor na itago ang kanyang ulo at ihinto ang pagtatanong. Sa gabi, tumingin-tingin si Manel sa paligid at napansin niyang dinadala ng barko ang lahat ng mga bangka na kinuha ng mga tripulante mula sa mga random na nakaligtas. Iniipon niya ang kanyang mga gamit at itinago ang kanyang pusa sa kanyang bag upang pumuslit sa paligid ng barko. Sa isang silid sa ibaba, nakita niyang nakatali ang dalawang nakaligtas. Mabilis na pinalaya ni Manel ang unang lalaki, ngunit sa sandaling siya ay bumangon, binaril siya ng isang guwardiya. Sa sandaling iyon, dumating din si Victor at sinubukang disarmahan ng guwardiya kaya nag-away sila sa baril at aksidenteng nabaril ito na nasira ang mga bagay sa kanilang paligid. Pagkatapos ay nagsimulang magsuntok ang mga lalaki sa isa't isa at nakuha ni Victor ang isang lubid upang masakal ang guwardiya hanggang sa mamatay. Ngayon gusto ni Victor na makatakas dalawa at pumayag na hanapin ang helicopter. Si Manel, Victor at ang iba pang nakaligtas ay maingat na pumuslit hanggang sa makarating sila sa isang bangka. Malapit na silang umalis, nagpaputok ng bala ang dalawang gwardiya na ikinamatay ng nakaligtas. Habang papaalis ang bangka, pinaputukan sila ni Victor kaya nasugatan lang siya sa balikat. Pinabilis ni Manel ang bangka upang makatakas bago sila mapatay. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa dalampasigan at tinulungan ni Manel si Victor na maglakad. Nakita nila ang isang grupo ng mga kotse at zombie na natigil sa loob ng isang sasakyan na mabilis na pinatay ni Manel. Pagkatapos, umalis ang lalaki at ang pusa sakay ng kotse para hanapin ang ospital kung saan namatay si Julia dahil naalala ni Manel ang helicopter. Sa paglalakbay, ipinaliwanag ni Victor na ang kapitan ng barko ay isang halimaw na gumagawa ng kanlungan sa isang isla. Pinayagan lamang niya ang mga nagsilbi sa kanya na manirahan doon, kaya lahat ng babae at bata ay kinuha para sa kanyang kasiyahan. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa ospital. Nalungkot si Manel nang mapansin na wala ang helicopter sa bubong. Biglang isang zombie ang tumalon sa ibabaw ng kotse, kaya nagsimulang magmaneho si Manel na parang baliw
baliw para itapon siya. Pagkatapos ay ginamit niya ang baril ni Victor upang patayin ito at ang ingay ay umaakit ng higit pang mga zombie na mabilis ding binaril ni Manel. Pagkatapos pumasok sa ospital ang lalaki sa pusa, naghanap si Manel ng kasangkapan na magagamit niya para tanggalin ang bala sa balikat ni Victor. Sa sandaling iyon, may naririnig siyang boses na nagmumula sa unang palapag kaya umakyat si Manel. May nakita siyang zombie na naglalakad at nagtago bago siya makita. Pagkatapos ay narinig niya ang mga boses na nagmumula sa vent kaya't kinausap niya ang mga ito hanggang sa lumitaw ang isa pang zombie sa kanyang likuran. Mabilis siyang itinulak ni Manel at binaril siya pababa para lamang sa mas maraming zombie na sumulpot sa mga pintuan. Agad siyang tumakbo pabalik sa unang silid at siguraduhing ilock ang mga pinto sa likod niya para pigilan ang mga zombie. Nagulat si Manel, wala si Victor at ang pusa kung saan niya sila iniwan. Nang lumingon siya, bumukas ang isang chute at sinabihan siya ni Lucia na sumama sa kanya. Isinara ng duo ang chute at tumakas bago masira ng mga zombie ang iba pang mga pinto. Dinala si Manel sa isang infirmary kung saan kasama nina Nurse Lucia at Sister Cecilia si Victor, ang pusa at 3 anak. Inaalagaan ng mga babae ang sugat ni Victor at pinatatag siya. Nang banggitin ni Manel ang helicopter, ipinahayag ni Lucia na nakaparada ito sa likod ng ospital sa quarantine area na puno ng mga zombie. Nang gabing iyon, ibinahagi ng grupo ang kaunting pagkain nila kay Manel na patuloy na iniisip ang kanyang asawa. Pumunta siya sa silid kung saan siya namatay at inaalala ang mga huling minuto nilang magkasama. Kinuha din niya ang bracelet sa pusa at itinali sa higaan ni Julia. Kinaumagahan, pumunta si Manel sa bubong para panoorin ang mga zombie. At biglang nagkaroon ng signal ang kanyang telepono, kaya natatanggap niya ang lahat ng mga mensaheng ipinadala ni Balen sa nakalipas na ilang linggo. Habang nagre-record ng sagot si Manel, nakarinig siya ng pagbaril at tumingin sa labas upang matuklasan na ang mga tripulante ng barko ay pumapatay ng mga zombie para makapasok sa ospital. Nagmamadali si Manel upang bigyan ng babala ang grupo tungkol sa paparating na panganib, kaya nagpasya silang subukang gamitin ang basement ng ospital upang maabot ang helicopter. Ang basement ay puno ng mga katawan at usok, kaya lahat ay kailangang takpan ang kanilang mga bibig at ilong habang sila ay gumagalaw. Sa kasamaang palad, ang pinto ay natigil at kailangan nilang hampasin ito ng palakol upang mabuksan ito. Isang zombie ang lumabas at hinarap si Cecilia para kagatin siya. Hinila siya ni Manel palayo at sinunog ang kanyang mukha sa mainit na tubo bago siya pinatay ni Lucia gamit ang palakol. Ngayon ay nahawaan si Cecilia, kaya sinabi niya sa kanila na magpatuloy nang wala siya at umalis. Nakarating ang grupo sa isang koridor at nakakita ng ilang zombie sa likod ng ilang kasangkapan. Nagawa ni Lucia na buksan ang pinto nang hindi gumagawa ng ingay, ngunit isang bata ang nagsalita nang makita niyang ang kanyang ina ay isa sa mga zombie. Sa kabutihang palad, hindi sila nasaktan at nagpatuloy sa paglalakad sa pintuan, para lamang sa isang zombie na biglang itulak ang ilang mga estante. Inaalerto ng ingay ang iba pang nilalang, kaya nagtago si Manel kasama ang bata sa loob ng kabinet. Habang ang iba ay nasa likod ng pinto. Ang mga zombie ay nagsimulang humampas sa kabinet at sa isang segundo ay tila natapos na ito para kay Manel. Gayunpaman, dumating ang mga tripulante ng barko. At pinapatay ang lahat ng mga zombie sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos ng maikling pagtatalo, umalis sila nang walang nakikitang sinuman. Ngayon ang grupo ay makakarating na sa huling pinto at nakita nila ang lahat ng mga zombie sa labas. Sa pag-alala sa tutorial mula sa internet, pinagsama ni Manel ang isang grupo ng mga hawla. At ginagamit nila ang mga ito bilang isang kalasag sa pagtawid sa bakuran. Sa una ito ay napupunta ng maayos, ngunit kapag ito ay natigil ang ingay ay umaakit sa mga zombie. Ginagamit ni Lucia ang kanyang palakol at Manila Fire Extinguisher upang panatilihin ang mga ito sabay habang si Victor ay patuloy na itinutulak ang mga kulungan. Mabagal silang kumilos ngunit sa sobrang pagsisikap ay nakarating sila sa gate. Sinira ni Lucia ang kadena gamit ang kanyang palakol at nanatili sa Manil upang panatilihin pabalik ang mga zombie habang si Victor ay tumatakbo kasama ang mga bata patungo sa helicopter. Pagkatapos ng maraming pagtulak, nagawa ni Lucia at Manil na isara ang gate at i-lock ito ng scarf.
Tapos tumakbo sila para sumama sa iba. Sinubukan ni Victor na paandarin ang helicopter, ngunit hindi ito gumana. At ang mga zombie ay nagsisimula ng umakyat sa ibabaw ng bakod, kaya lumabas ang Manil upang labanan sila. Sa sandaling iyon, nakahanap si Victor ng hindi nakaplug na cable at muling ikinonekta ito upang tuluyang gumana ang helicopter. Ang tunog ng makina ay nakakuha ng atensyon ng mga tripulante na nagpakita sa bakuran at nagsimulang bumaril ng mga zombie. Pinutol nila ang bandana para buksan ang gate at pagbabantaang babarilin ang grupo kapag hindi sila makikipagtulungan. Maingat na tumango si Victor kay Manel na sinira ang isa pang kadena upang buksan ang pangalawang gate. Isang bagong kuyog ng mga zombie ang sumugod sa bakuran at mabilis na pinalibutan ang mga tripulante para kagatin sila. May ilang zombie din na lumalapit sa helicopter, kaya nag-hover si Victor para itulak sila. Si Manel ay dumaan sa kawan sa pamamagitan ng pagpatay sa mga zombie gamit ang palakol. Aalis na ang helicopter, ngunit sa sandaling nakababa na ang lahat ng mga zombie, hinagis ni Lucia ang isang hagdan at agad itong inakyat ni Manel upang muling makasama ang kanyang mga bagong kaibigan at ang kanyang pusa. Makalipas ang ilang oras, papalapit na ang helicopter sa Canaries. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Manel ng tawag mula kay Balaam na nagsasabi sa kanya na huwag pumunta. Dalawang fighter jet ang lumipad na nagpapatunay na ang mga isla ay nahawaan din. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panonood.